Hello mga ka-agree, for today's video, ituturo ko po sa inyo yung tatlong bagay na natutunan ko po galing sa mga farmer. Ito hindi natin madalas naririnig, pero ngayon ibabahagi ko po sa inyo yung tatlong bagay na yon. Una, ano yung kahalagahan ng pag-aalis natin ng unang bulaklak at unang bunga ng ating mga tanim? Pangalawa, ano yung naitutulong ng palagiang pag-harvest? Pangatlo, ano yung kinalaman ng pagpupruning sa pagpaparami natin ng mga bunga? Comment up. Alin po dyan sa tatlo yung nagawa mo na, i-share mo naman sa comment section. Unahin po natin yung pag-aalis ng unang bulaklak at unang bunga ng ating mga tanim. Ito po ginagawa ng ibang mga farmer, pero may mga farmer din po na hindi na to ginagawa. Marami po kasi nagtatanong, paano na lang kung 1 hektarya yung ating taniman, ang hirap siyang isa-isahin. Pero may mga farmer po kaming nakita at nakilala na ginagawa po talaga nila yung pag-aalis ng unang bulaklak at unang bunga ng kanilang mga tanim. So bakit po yun ginagawa? Kasi pag hahayaan natin na magpatuloy itong mga bulaklak, actually may mga bulaklak na siya, medyo madami-dami na. Pag hinayaan po natin yan na magpatuloy, yung concentration ng growth ng ating halaman, yung kanyang growth point, yung kanyang energy, mapupunta na po doon sa pagpapalaki ng mga bunga. So yung mga dahon, sanga dito sa ibabaw ng mga bulaklak at bunga, hindi na po siya lalaki kasi ikukonsume ng mga bunga yung nutrients. Yun po yung concentration ngayon ng growth niya. So mabagal siyang lumaki kasi nga may mga bunga na siya. Pero kung aalisin natin yan, yung mga unang bulaklak na yan at unang bunga, magpapalago muna siya ng magpapalago. Sa ganung paraan, mas maganda yung ating tanim, mas matibay, tsaka mas marami rin siyang ibubunga kasi nga maraming sanga yung tutubo. So paano natin malalaman kung handaan na ba yung tanim natin na magbunga, magparami ng bulaklak tsaka bunga? Pag nakita natin yung katawan ng ating tanim ay kulay brown na, yung kanyang trunk, ibig sabihin nagiging woody na, medyo adult na po yon. Nasa flowering and fruiting stage na po talaga siya. Pero kung green pa yung kanyang katawan, tapos nagbubulaklak na siya, hindi pa yon sapat para magparami ng bunga. So kailangan natin i-delay ng konti yung flowering and fruiting stage niya. Tapos i-extend natin yung kanyang vegetation, yung vegetative stage, para dumami pa yung mga sanga, yung mga dahon, para pagtubo ulit ng mga bagong bulaklak, mas marami. Tapos mas matibay na yung ating tanim. Kasi maliban dun sa mga dahon at sanga, nakapagpalago na rin siya ng kanyang mga ugat. Kumbaga yung pinaka-base niya stable na. So lahat po ng nutrients na ilalagay natin dito sa lupa, masisip-sip ng ating halaman kasi nga well-developed yung kanyang root system. Huwag po kayo manghinayang na alisin yung mga unang bulaklak, pati yung mga unang bunga. Tutubo at tutubo pa rin po yung mga bulaklak na yan. Unahin muna natin palaguin yung ating tanim. May ibang nagsasabi na hayaan daw natin yung unang bunga kasi nga yun ay malalaki. Pwede natin pagkunan ng mga similya. Actually, pwede naman tayong kumuha ng mga pantanim or similya kahit po sa later part na ng ating mga tanim. Tanong, bakit po maagang nagbubulaklak at nagbubunga yung ating mga tanim? So marami pong dahilan. Una, pwedeng dahil sa abono in-apply natin. Kung gumamit kayo ng chemical fertilizer, yan po medyo matataas yung mga percentage. Halimbawa, gumamit kayo ng complete fertilizer na maliit pa lang yung ating tanim, posibleng magbubulaklak siya na maaga kasi nga yung complete fertilizer meron siyang 14% ng potassium. So magbubulaklak talaga yung ating tanim. Yan po yung isang dahilan. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na magbubulaklak at magbubunga yung ating mga tanim kahit maliit pa. So depende pa rin po yan sa pag-aalaga at sa panahon. Then nakakaapekto din po yung panahon kung sobrang init or sobrang ulan. So pwedeng mapaaga yung kanyang pagbubulaklak. Akalain niya na mamamatay na siya kaya magpupuno siya ng bulaklak kasi hindi normal na environment para sa tanim yung kanyang naramdaman. Sobrang init or sobrang ulan. So yan po yung mga common na reasons. Kung meron po kayong alam na dahilan, pwede nyo pong i-share dyan sa comment section.
Pangalawa, yung palagi ang pag-harvest ng mga bunga. Ito po natutunan namin sa mga farmer. Sabi po nila, wag na wag natin hahayaan na mahinog yung mga bunga doon sa ating tanim kasi iikli po yung kanilang lifespan. Kung gusto natin ng tuloy-tuloy yung pagbubunga, kailangan po harvest tayo ng harvest. Kasi yung growth point nun, imbis na mapunta doon sa mga hinog na bunga, kasi nga harvestable na, kung inalis natin yan, yung nutrients at yung plant energy, mapupunta siya doon sa pag-produce niya ng mga bagong bulaklak. So mas maraming bulaklak yung itutubo kasi nga inalis na natin yung mga bunga na harvestable na. So tuloy-tuloy yung pagbubunga ng ating tanim. Tapos ayon po sa kanila, nakakatulong ito para humaba yung life cycle ng ating mga tanim. Kasi pag yan nahinog, ito po, kunyari nahinog na ito, akakalain niya na tapos na yung kanyang life cycle, kaya nag-produce na siya ng panibagong seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. So pitasin natin yan para tumubo pa ng tumubo yung mga bulaklak. So tulad po dito sa ating kalamansi, harvestable na po yan na medyo madilaw-dilaw na yung balat ng ating kalamansi. Tapos dito sa ating kamatis, ayan, namumula na, pwede natin yan pitasin, pati yung sa sile. Kung i-analyze kasi natin, medyo mabagal talaga yung pagpaparami niya ng bulaklak kasi nga, napupunta pa yung nutrients dun sa mga hinog, papahinugin niya na papahinugin pa, tapos magkukonsume pa yun ng mga nutrients, tsaka plant energy, kaya hindi siya makapag-produce ng bagong bulaklak. Yan po yung mga technique ng ibang mga farmer para maparami nila yung kanilang bunga. So try nyo po i-harvest nyo yung mga harvestable, tapos tuloy-tuloy. Yung iba nga pinapractice po kahit hindi siya harvestable, for example yung mga pipino, kahit hindi pa siya harvestable, hina-harvest nila ng manibalang pa lang. So napansin po nila na tuloy-tuloy yung pagbubunga ng kanilang mga pipino. Tapos mas mahaba yung kanilang lifespan compared dun sa pinapalaki talaga nila yung bunga tapos medyo konti. Pero depende pa rin po yun sa pag-aalaga. Marami pa rin mga factors na dapat natin i-consider. Meron dyan yung environmental factor, yung paraan ng pag-aalaga, tsaka yung abono na binibigay natin sa mga halaman. Yung pangatlo ay yung pruning. Ano yung kinalaman ng pruning sa pagpaparami ng bulaklak at bunga ng ating mga tanim? Ito po, natutunan ko rin sa mga farmer, tapos na-validate siya dun sa mga tinuturo ng mga nakakatanda, pati ng mga lolo at lola namin. Sabi nila, kailangan daw natin taga-tagain yung mga puno na hindi nagbubunga. Tinataga-taga yung katawan para magkasugat-sugat, para daw dumami yung bunga. Pero yung purpose pala nun, kasi nature po ng mga halaman, pag malapit na siyang mamatay, magpuproduce siya ng mga seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Kaya pag tinataga-taga natin yung katawan ng mga halaman o ng mga puno, akala nila mamamatay na sila, kaya nagpuproduce sila ng maraming bulaklak para maging bunga at magpatuloy ng susunod na generation. Same with pruning. So kapag ka nagbabawas tayo ng mga sanga, ng mga dahon, akala niya malapit na siyang mamatay, kaya nagpuproduce siya ng maraming bulaklak. Then maliban po dyan, nakakatulong itong pagpupruning para maalis natin yung mga irrelevant parts ng ating mga halaman. Especially po yung mga suckers. Kasi itong mga suckers, malakas siyang kumain or mag-consume ng nutrients. Although itong mga suckers nagbubunga, pero hindi siya ganun kadami. Tapos ang lakas niya pang sumipsip ng nutrients, kaya hindi po napupunta yung mga nutrients dun sa ibang parts ng ating mga halaman. So inaalis yan para mag-concentrate yung ating tanim sa pagpupulos ng maraming bulaklak. Tapos inaalis din yung mga sirang sanga, sirang dahon, yung mga dahon na may mga insekto, may mga sakit. So inaalis lahat yan para hindi magkahawa-hawa. Tapos mas mag-concentrate siya sa pagpupulos ng maraming bulaklak. Then again, marami pong factors ang nakakaapekto po dyan. So depende pa rin yan sa panahon, sa paraan ng pag-aalaga at sa abono na binibigay po natin. So para po tuloy-tuloy yung pagbubulaklak at pagbubunga ng ating mga tanim, sa stage po na yan na kung saan nagsisimula na siya magbulaklak,
kailangan po magbigay tayo ng mataas sa potassium. Kasi yung potassium yan po yung nakakatulong para mag-encourage na mag-produce ng maraming bulaklak at bunga yung ating tanim. So yan po yung nutrients na kailangan niya. Bonus tip, ito po natutunan din namin sa mga farmer, yung give more take less. Para mas marami talaga siyang ibunga. Pag nag-harvest tayo ng mga bunga ng ating mga tanim, isipin natin, kailangan mas marami tayong ibabalik. So for example, nag-harvest tayo ngayon ng 4 na kalamansi. So kailangan magbalik tayo ng fertilizer o abono doon sa ating tanim ng mas marami kaysa sa hinarvest natin. So, ang ginagamit ko po na fertilizer sa aking mga halaman, yung mga organic, yung swamp fertilizer, yan po yung pinakamadaling gawin pero very effective. Yun nga lang, medyo maamoy pero sobrang effective po niyan. Makikita nyo po yan sa mga feature natin ng mga tanim at mga gulay. So, hindi na natin kailangan pang bumili yung mga materials sa paligid, sa kusina, sa bakuran, yan po yung ginagawa nating swamp fertilizer. Yan po yung binibigay natin sa ating mga halaman. So kung meron pa po kayong mga katanungan or gustong i-feature natin dito sa Agrinihan, mag-message lang po kayo sa ibaba at subukan po namin gawa ng video or sagutan yung mga inyong katanungan. Kung sa tingin niyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!